Kupal ba ang boss mo? Boss ba? Kupal ka ba, boss? Oo, boss. Easy lang. Sa maraming opisina, may mga boss na parang hari o reyna ang asal. Hindi marunong makinig, laging feeling tama, pabibo at walang pakialam sa kanilang mga tao. Ngayon, pag-uusapan natin ang toxic leadership. Pero Louie, anong magagawa ko kung talagang kupal ang boss ko? So, paano mo malalaman kung talagang hindi lang stressful ang boss mo, kundi kupal talaga? Heto ang tatlong senyales ng toxic leader. Una, sabog o manipuladong komunikasyon. Kapag pumalpak ang output mo, kasalanan mo agad kahit kulang ang kanyang instructions. Puro paninisi lang. Pangalawa, sobrang control at favoritism. This is fine. Mas malala pa kapag may paborito bibo, kaibigan, dating kaklase o kamag-anak. Kahit palpak, laging may palusot. Mini-mentor ko pa yan. Pangatlo, kapinat. Nakaka-relate ka ba? O baka Louis Sangalong is the living embodiment of resilience. A former national Philippine MMA champion with an unblemished 5-0 record, Louis' victories extend far beyond the cage. He was diagnosed with a rare and aggressive cancer that statistically takes the lives of 1 in 2 patients. Louis not only survived but thrived, earning him the title of undefeated in life. His indomitable spirit saw him recently become the only Filipino cancer survivor to run and finish a full marathon in the North Pole. He then finished second on the remarkably successful Netflix spin-off show of President Donald Trump, The Apprentice Asia, which allowed him to transition to the corporate world, where he played a pivotal role in the growth of several multi-billion peso companies. maraming salamat mga kapinat. At dahil sa inyo, daan-daan libo na ang followers namin. At dahil dito, sana tuloy-tuloy niyo po kaming suportahan. Like and share our content. At kung hindi ka pa subscriber, sapakin niyo na ang subscribe button. Kailan ka huling nagkaroon ng boss na walang ginawa kundi magpagaling, magyabang, mambastos at manggulo ng trabaho? Alam mong mali, pero tahimik ka lang. Kasi baka ikaw pa ang mapag-initan, mapagalitan o mas malala, matanggal sa trabaho. Mahal kong kapinat, hindi ka nag-iisa. Sa maraming opisina, may mga boss na parang hari o reyna ang asal. Hindi marunong makinig, laging feeling tama, pabibo at walang pakialam sa kanilang mga tao. Pero kahit ganito, tinitiis pa rin sila. Bakit? Dahil sa kultura natin ng utang na loob, hiya at pakikisama. Mga Pinoy values na mahalaga sa pakikipagkapwa, pero minsan nagagamit para patahimikin ang mga empleyadong may valid na reklamo. Ngayon, pag-uusapan natin ang toxic leadership, ang klase ng pamumuno na tuloy-tuloy na nakakasira ng moral, productivity at respeto sa opisina. So ang tanong ko, kupal ba ang boss mo? Kung bad trip ka palagi sa tuwing maiisip mo siya, baka nga, lalo na kung hindi ka pa nagkakape, sira na agad ang araw mo dahil sa mga ginagawa niya o baka dahil wala siyang ginagawa. Pero hindi lang tayo maglalabas ng sama ng loob. Magbibigay din tayo ng malinaw at praktikal na paraan kung paano mo haharapin ang ganitong klaseng boss nang hindi nawawala ang dignidad at respeto mo sa iyong sarili. So, paano mo malalaman kung talagang hindi lang stressful ang boss mo, kundi kupal talaga? Heto ang tatlong senyales ng toxic leader. Una, sabog o manipuladong komunikasyon. Hindi malinaw ang utos, hindi specific ang gusto. Kapag pumalpak ang output mo, kasalanan mo agad kahit kulang ang kanyang instructions. Walang maayos na feedback, puro paninisi lang. May mga bagay na sinasabi sa iba, pero hindi sa'yo. Naalala ko minsan, diretsong nagtanong ako kung totoo bang magkakaroon ng regodon sa aming team. Ang sagot, paano mangyayari yan? Kung nagsisking ako nung bakasyon. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung paano nauwi sa skiing ang usapan. Ang simple ng tanong, pero naisingit pa ang pagiging hambog. Pangalawa, sobrang control at favoritism. Ito ang mga boss na gustong hawakan lahat, pati wording, tono at spacing ng email mo. Kahit simpleng tasks, kailangan dumaan sa kanila. Wala silang tiwala sa iba at lalo na sa iyo. Ayaw nilang may ibang mas mahusay kaya hindi marunong mag-delegate. Kapag sila ang sumablay, may dapat sumalo. Mas mahalaga sa kanila ang hindi mapahiya kaysa makahanap ng solusyon. Mas malala pa kapag may paborito bibo, kaibigan, dating kaklase o kamag-anak. Kahit palpak, laging may palusot. Mini-mentor ko pa yan.
Pero sa totoo lang, pinoprotektahan nila ang inner circle nila. At pagdating sa performance evaluation, dun mo makikita ang double standards. Yung palpak, napakataas ang rating. Ikaw na nagpupuyat at nagpapakahirap, pasang-awa, o minsan bagsak. Dito nabubuo ang kultura ng mga sipsep at mga traidor. Hindi naman mahalaga kung magaling ka. Ang importante, kung kanino ka kakampi. Dito bumabagsak ang tiwala sa mga namumuno. Pangatlo, walang self-awareness at lutang sa emosyon. Kapag pumasok na nakasimangot, alam mong may masasabon. Tahimik ang opisina at para kang naglalakad sa bubog. Kunting kibot at biglang puputok. May sarili silang mundo. Feeling bida, paepal sa meeting pero walang ambag sa gawa. Mahilig mag-utos pero pag siningil lang output, puro palusot. Panalo sa PowerPoint presentation pero sablay sa execution. At ang nakakagulat, awardee pa. Samantalang ang taas ng turnover, ang dami ng resignation at puro negative feedback. Pero para sa kanya, hindi importante yan. Hindi nila ginagawang batayan ang epekto nila sa tao. Puro theory, puro jargon. Pero sa totoong gulo, hindi marunong humawak ng tao o gumawa ng desisyon. Ganito nabubuo ang team na defensive, tahimik at puro damage control. Imbes na mag-lead, sila pang unang nagpapanik, nagtatago at naninisi. At ang masama pa, ikaw ang kailangan mag-adjust. Kasalanan mo ba kung gano'n ang mood swings niya? Pero Louie, anong magagawa ko kung talagang kupal ang boss ko? Kapinat, hindi lahat ng laban kailangan patulan. Hindi rin dapat na tumahimik ka na lang at pumayag na burahin ng maling sistema. Kung hindi mo pa kayang mag-resign or kung ang layunin mo ay ayusin ang sitwasyon sa halip na takasan, may mga hakbang kang pwedeng gawin. Hindi ito magiging madali, pero posible. Una, panindigan ang professionalism. Kahit toxic ang environment, huwag mong hayaan na hilahin ka pababa. Panatilihin ang maayos na tono sa emails, chats at meetings. Kung may issue, dapat malinaw ang record mo at hindi ka mababaliktad. Remember, consistency and composure speak louder than drama. Pangalawa, mag-document para sa sarili mo. Itala ang mahalagang usapan, lalo na kung may pabago-bagong instructions, unclear expectations, o emotional na feedback. Hindi ito chismis o paghahanda sa away. Ito ay proteksyon sa sarili mo kung balang araw ay kailangan mong ipaliwanag ang panig mo. Pangatlo, linawin ang priorities. Kapag binigyan ka ng bagong utos habang meron ka pang tinatapos, huwag mahiyang humingi ng direksyon at guidance. Halimbawa, Sir, ongoing pa yung isa. Ano pong dapat kong unahin? Hindi ito pagkontra. Ito ang paglalagay ng structure para hindi ka mapasubo. At ito rin ang pagpapahalaga sa oras mo. Pang-apat, humanap ng maayos na kaalyado. Kahit isang tao lang, yung may integridad, marunong makinig at maayos magpayo. Hindi mo kailangan ng kakuntsaba. Ang kailangan mo ay support system. Someone who sees what you're going through, validates your experience, and can speak up when it matters. Panglima, magsimula sa solusyon, hindi sa sumbong. Kung may proseso o sistema na hindi gumagana, mag-suggest ng mahusay na alternatibo. Hindi mo kontrolado ang isip at ugali ng boss mo, pero pwede mong ipakita na kaya mong magtrabaho ng may inisyatiba. Leadership doesn't always come with a title, but it always comes with seeing and taking opportunities. At kung sa kabila ng lahat, wala pa ring pagbabago, lumapit sa HR. Kung kinakailangan, kumonsulta ka sa isang abogadong hasa sa labor law. Hindi mo kailangan manghabla agad. Magsimula ka muna sa tanong, paano po dapat i-handle kapag ganito ang problema? Importante na alam mo kung anong proteksyon ang meron ka sa ilalim ng batas at kung paano ito magagamit ng maayos, mahinahon at epektibo. So, mananahimik ka na lang ba? Sa opisina, hindi palaging madaling magsalita. May takot kang matawag na pasaway, reklamador o hindi marunong makisama. Minsan, kahit may mali, pinipini mo na lang manahimik para huwag nang lumaki ang issue. Pero ang tunay na respeto ay hindi nangangahulugan blankong pagsunod. Kapag paulit-ulit kang binabaliwala, pinapahiya o ginagawang punching bag sa harap ng team mo, hindi na ito isang style ng pamumuno. Ito ay pang-aabuso. Kapinat, hindi lahat ng boss ay dapat tularan.
Ang tunay na leksyon sa ganitong karanasan ay hindi lang kung paano mo ito nilalabanan, kung hindi, paano mo ito gagamitin kapag ikaw naman ang may hawak ng posisyon. Mula sa mga boss na nagmamarunong, natutunan mong makinig sa mga tao. Mula sa mga paulit-ulit na namamahiya, natutunan mong magbigay ng respeto. At mula sa mga leader na ginagamit ang takot bilang paraan ng pamumuno, natutunan mong mas mahalaga ang malasakit para makakuha ng magandang resulta. Hindi mo kontrolado ang sistema, pero may bahagi ka sa pagbabago nito. Lalo na kung darating ang panahon na ikaw naman ang magpapasya para sa iba. Kung sakali ikaw naman ang mapunta sa pwesto, sana piliin mong ayusin ang kulturan minsan mong kinasusuklaman. Kung may toxic boss ka, tandaan mo, hindi ikaw ang problema. Pero, responsibilidad mo pa rin ang protektahan ang sarili mo. Piliin mong magsalita kung kaya at kung hindi pa ngayon, maghanda. Gamitin mo ang boses at ang utak mo. At kung wala silang pakialam, okay lang. Basta't alam mong ipinaglalaban mo ang sarili mo. Kapinat, nakaka-relate ka ba? O baka kupal boss ka rin pala? At kung wala silang pakialam, okay lang. May naranasan ka na bang ganito? I-share mo sa mga comment. Baka may matutunan din ang iba sa pinagdadaanan mo. Luis Anggalang po para sa PGMN. Maraming salamat at mahal ko po kayong lahat.